27 po pala hanggang 31. Kaya nasaan ang pagmamalaki? Ito'y hindi kasama sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Yung word na kautusan doon, ang ibig sabihin, prinsipyo ng pananampalataya. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay tinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. 29, o ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo nga, ng mga Hentil din naman. 30, yamang iisang Diyos na kanyang tinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan din ng pananampalataya. Last verse. Kung gayon, pinapawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Pagkatapos ipakita ni Apostol Pablo ang solusyon sa malaking problema nating mga tao na lahat po tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos, na ang tanging solusyon na meron tayo ay ang ginawang paraan ng Diyos Ama na ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesus, na sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay at perpektong pagbabayad ng kasalanan sa cross, kung saan inako niya ang puot ng Diyos sa ating mga kasalanan upang tayong mga makasalanan ay tanggaping banal ng Diyos na hindi po nakokompromiso ang kanyang kabanalan. So malinaw na napag-aralan po natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, na ito ay hiwalay sa mga kautusan. Pagkatapos banggitin ni Apostol Pablo ang nakakamanghang mabuting balita ng Panginoon, merong mga questions ang mga Hudyo na ina-anticipate ni Apostol Pablo. So, merong tatlong questions na posible ang mga Hudyo ay itatanong nila dahil patungkol nga sa mabuting balita na binanggit ni Apostol Pablo. Ang unang possible question ay ang patungkol sa pagmamalaki. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa verse 27, kung naunawaan natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at hindi nakadepende sa kung ano ang meron tayo, sa kung ano ang pwede nating gawin para sa Panginoon, ang ibig sabihin, walang pwedeng ipagmalaki ang tao sa kanyang sarili. Alam niyo po ba, by nature, kailangan nating malaman kung paano tayo dinisenyo ng Panginoon. By nature, kung paano tayo dinisenyo ng Panginoon, ay kailangan po meron tayong ipinagmamalaki. Sa kung paano tayo dinisenyo ng Panginoon, meron tayong pinaghuhugutan kung saan natin kukunin ang ating confidence, kung saan natin kukunin ang ating pag-asa, saan natin ibabase ang ating pag-asa, saan natin ibabase para makita natin na tayo ay importante, na tayo ay mahalaga. At ito ang nagiging problema nating mga tao, na kapag hindi natin nakikita ang tunay na value natin sa harapan ng Diyos, titignan natin ang ating sarili ngayon na mahalaga tayo dahil sa mga bagay na ating ginagawa. Magiging masaya tayo dahil alam natin meron tayong ginagawang paglilingkod para sa Panginoon.
magiging confident tayo sa ating buhay na kaya nating harapin ang lahat ng pagsubok dahil alam nating meron tayong pera. Meron tayong pera na ipon na anytime pwede nating magamit. Kaya naman merong security sa atin. Ang sinasabi natin, tayong mga mananampalataya, kung maunawaan natin na tayo po ay niligtas ng Diyos na hiwalay sa ating mga mabubuting gawa, hiwalay sa mga bagay na meron tayo, niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Ang ibig sabihin, dapat maging kamukha natin si Apostol Pablo sa Galatians chapter 6, na ang tanging ipagyayabang niya ay ang Panginoong Yesus, ang krus ng ating Panginoong Yesus. So, ito po ang sinasabi sa atin. Pagkatapos nating marinig ang mabuting balita, ang isang implikasyon sa atin, ang dapat na ipagmayabang natin, ang dapat na magbigay ng confidence sa atin, ang dapat na maging security natin, ang dapat na magbigay ng peace of mind sa atin ay ang krus ng ating Panginoong Yesus. At ito po ang madalas na nagiging ugat ng ating mga problema. Hindi lang natin nakikita na kapag nakita natin ang ating value sa ating paglilingkod, alam niyo po ba, ang magiging epekto niyan sa atin, magiging proud tayo. Ang epekto niyan sa atin, dahil nakikita natin ngayon ang ating confidence sa ating paglilingkod, nakabase sa ating paglilingkod, kapag nag-fail ka, nagkamali ka sa iyong ministry, manlulumo ka ng sobra. Hindi mo kakayanin ang failure. Kasi nga ang value mo nakadepende sa iyong ministry. Kung ang value mo at ang iyong pagmamayabang ay nakadepende sa iyong pagsunod sa mga kautusan, kapag nagkasala ka, hindi mo kayang tanggapin. Hindi mo rin makakaya kapag kinriticize ka. Kapag mayroong nagsasabi sa iyo na mali ang iyong ginagawa. Para sa iyo, dahil ang value mo ay nakadepende sa iyong pagsunod, sa iyong obedience, kapag mayroong kumanti sa iyong pagsunod, sa iyong moral na pagsunod, magagalit ka. At hindi mo makakayang mag-repent. Ano ang problem? Ang problem, nakikita kasi natin ang ating value, ang pinagmamayabang kasi natin, hindi ang krus, kundi ang ating sarili, kung ano ang pwede nating gawin at ginagawa para sa Panginoon. Kapag ang ating value nakikita natin sa krus, ang gospel sa atin, hindi lang yan basta teorya. Ang gospel sa atin, ito ang magbibigay ng joy, ng satisfaction, ng kapayapaan sa ating puso na every time na binabalikan natin sa kabila ng ating pagkamakasalanan na ang tanging deserve natin ay impyerno, bakit inako ng Panginoong Yesus ang poot ng Diyos Ama na dapat para sa akin? At kung naibigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak para sa akin, ano pa ang pwede niyang i-withhold, ipagkait sa akin na kailangan ko na tunay na mabuti? Kung nabigyan ng solusyon ng Ama ang aking pinakamalaking problema sa kasalanan, ang ibig sabihin, lahat ng aking problema, gaano man kaliit, ay bibigyan niya ng solusyon. At kailanman hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kung naibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa akin, kailanman hindi niya ako pwedeng pabayaan. At ito ang magbibigay ng stability, ng security sa atin. So ang sinasabi sa atin, marami sa ating mga worries, nagmumula yan na dahil meron tayong ibang pinagmamayabang. Meron tayong ibang pinagmamayabang. Hindi ang krus ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman, araw-araw sa ating devotion, ito ang ating gustong gawin. Ini-examine natin ang ating sarili. Ini-examine natin ang ating sarili. At kinokorek natin, pinapatay natin ang ating mga idols, at tinuturuan natin ang ating sarili na magmayabang. Makita natin ang ating value, ang ating confidence
sa krus ng ating Panginoong Yesus. At kapag nagagawa natin ito araw-araw, paunti-unti, magbibigay ito ng strength sa ating inner being. Hindi ka basta-basta masasaktan kapag merong nagsabing mali sa iyong ginagawa. Kapag merong nagsabi sa iyo na meron kang ginawang kasalanan, ang disposition mo ay nagre-repent ka palagi. Ang disposition mo, magre-repent ka palagi. Hindi ka didepensa. Magre-repent ka kung tunay ngang nagkasala ka. Dahil meron kang power na gawin ito. Hindi naman nakadepende sa iyong performance ang pag-ibig ng Diyos. So kung nagkamali ka, magrepent ka at mas lalong lalapit ka sa krus ng ating Panginoong Yesus. At mas lalo kang mag-grow sa prosesong ito. Mas lalo kang lalakas. So, pangalawa na gusto ko pong makita natin, dahil nga sa posible na sa isip ng mga Hudyo, dahil ibinigay ng Panginoon ang pangako sa kanila, ang covenant sign, ang pagtutuli, nanggaling sa kanilang lahi ang ating Panginoong Yesus. Ibinigay ng Panginoon sa kanila ang mga kautusan ni Moses kung paano mag-worship. Makikita natin yan sa Old Testament. Posible na sinasagot ni Apostol Pablo ang kaisipan ng mga Hudyo na exclusive lang sa kanila ang kaligtasan. At ipinapakita niya sa atin na kung papaanong ang mga Hudyo, ang mga tuli, ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, ganon din ang mga hindi tuli, ang mga hentil, maliligtas lamang sa pamamagitan din ng pananampalataya kay Jesus. So makikita po natin sa mga mananampalataya sa iglesia ng Panginoon, merong pagkapantay-pantay sa atin. Meron tayong iisang problema kasi, ang kasalanan. At meron lang iisang solusyon, ang ating Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. At ito ang beauty ng church ng ating Panginoong Yesus. Na sa kabila ng maraming pagkakaiba natin, merong mayaman, merong mahirap. Merong mataas ang pinag-aralan, merong mababa ang pinag-aralan. Merong babae, merong lalaki, merong matanda, merong bata. Sa kabila ng maraming pagkakaiba natin, sa harapan ng Panginoon, makikita natin pantay-pantay tayo. Hindi ba natin napapansin, sa pagdating sa pagkain natin, ng spiritual, ng Word of God, ng feeding ng Panginoon. Kung ang Diyos po ay tumitingin sa ating kalagayan, dapat iba yung feeding sa mga mayayaman. Iba yung pag-aaral ng mga mahihirap. Pero pansinin niyo po, sa loob ng isang lokal na iglesia, pantay-pantay na pinapakain ng Panginoon ang lahat ng mananampalataya, iisa lang yung pagkain natin. Iisa lang. Isa lang ang pagkain ng mga mayayaman, isa lang ang pagkain ng mga mahihirap. Isa lang ang Word of God na naririnig ng taong mataas ang pinag-aralan, iisa rin ang Word of God na naririnig ng mga taong mababa ang pinag-aralan. Makikita po natin na merong pagkapantay-pantay dahil nakikita tayo ng Diyos base sa ating pakikipag-isa kay Jesus. So ito ang nagdidictate sa relationship natin sa Panginoon, ito rin dapat ang magdidictate sa relationship natin sa bawat isa. Ako ay importante sa Panginoon, hindi dahil ako ay mayaman, kundi dahil ako ay nanampalataya kay Jesus. Ikaw ay importante at niligtas ng Panginoon, hindi dahil mataas ang iyong pinag-aralan, kundi dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus. Mananatili ang ating maraming pagkakaiba hanggang nandito tayo sa mundong ito. Pero pagdating sa ating relasyon sa Diyos at relasyon sa bawat isa, ang nagdidictate dapat sa atin ay ang ating relationship sa ating Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, ito dapat ang isang bagay na pinag-aaralan natin individually. Bakit ang mga Kristiyanong may hirap, napakahirap sa kanila na magkaroon ng confidence? Palaging alanganin sila. Palaging nahihiya. Bakit?
Kasi hindi nila nakikita primarily ang kanilang sarili bilang isang Kristiyano. Nakikita nila primarily ang kanilang sarili bilang may hirap. Bakit yung mga Kristiyanong mataas ang pinag-aralan, pagdating sa usapin ng Biblia, pagdating sa usapin sa church, confident sila? Bakit? Kasi nakikita nila primarily ang kanilang sarili na marurunong. Kaya minamaliit nila yung mga hindi nakapag-aral, yung mga hindi marunong. So makikita natin, ang main reason kung bakit merong division sa church. Ang reason kasi hindi natin nakikita yung value natin kay Jesus. Nakikita natin ang ating sarili ngayon sa kung ano ang kalagayan natin, sa kung ano ang kaya nating gawin para sa Panginoon. Malaking pagkakaiba. Malaking pagkakaiba kapag individually tayo mga mananampalataya, nakikita natin ang ating sarili at kailangan nating i-train ang ating sarili. Na makita natin primarily ang ating sarili bilang Kristiyano, bilang mga nakipag-isa kay Jesus. So hindi ko dapat nakikita ang aking sarili na isang Kristiyano na nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi. Primarily, ang importante sa Diyos, ako ay nakipag-isa kay Jesus. Ganon din, ikaw. Isang struggle ito sa atin. Kailangan mo makita primarily ang iyong sarili na isang Kristiyano. Hindi isang mahirap. Hindi isang mababa ang pinag-aralan. Dahil merong epekto yan sa iyong relationship sa Panginoon at sa iyong relationship sa iyong kapwa. At kapag lahat tayo ay lumalakad sa ganitong klaseng kaisipan, magkakaroon ng unity sa church. Ang mga mahihirap, hindi yan naiinggit sa mga mayayaman. Pinaglilingkuran nila yung mga mayayaman. Yung mga mayayaman, hindi nila minamaliit yung mga mahihirap. Pinaglilingkuran nila ang mga mahihirap. Merong unity at merong pagka-pantay-pantay. So, isang challenge sa atin. Paano mo ba nakikita ang iyong sarili? Primarily ba nakikita mo ang iyong sarili bilang Kristiyano o base sa iyong kalagayan sa buhay? So, kailangan nating i-train ang ating sarili bilang mga mananampalataya na nakipag-isa kay Jesus. Panghuli, ang isang possible na question ng mga Hudyo, kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa lahat ng mga tao, wala nang halaga ang mga kautusan. At ito ang gustong i-argue ni Apostol Pablo sa verse 31. Ang sabi nga, kung ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, hindi natin dinidisregard ang mga kautusan. Actually, pinapagtibay natin ang kautusan. Ang kautusan, ang main work niya ay itulak tayo kay Kristo para sa ating kaligtasan. Ipakita niya na hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, na tayo ay masama. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, dahil sa kanyang perpektong buhay at perpektong pagbabayad ng kasalanan sa cross, ang isang tao, the moment na siya ay manampalataya kay Jesus para sa kanyang kaligtasan, alam niyo po ba, tatanggapin siyang banal ng Diyos as if hindi siya nagkasala. As if wala siyang nilabag na kahit anumang mga kautusan. Dahil iyon ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. So kung i-analyze po natin, sa pamamagitan ng gospel, pinagtibay ng Diyos ang mataas at perpektong standard ng kautusan na sinasabi sa atin, tanging ang Panginoong Yesus lamang ang nakasunod ng perfect sa mga kautusan. Tanging ang Panginoong Yesus lamang ang nakapag-satisfy sa hustisya ng Diyos dahil sa kanyang kamatayan sa krus. Ang Panginoong Yesus na Diyos na nagkatawang tao, na siya lamang ang merong power na sundin ng perfecto ang mga kautusan na acceptable sa Diyos Ama. So sinasabi ng gospel, importante, mahalaga ang mga kautusan. Actually, ang life, death, and resurrection ng ating Panginoong Yesus, ang sinasagot niya ay yung mga kautusan ng Diyos Ama na nilabag natin. At ngayon na tayo ay mananampalataya,
na tayo ay naligtas lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus na hindi o hiwalay sa mga kautusan, ang ibig sabihin ba, hindi na tayo susunod sa mga kautusan? Hindi po. Hindi. Actually, tayong mga mananampalataya na binigyan ng katwiran ng Panginoong Yesus, ang ibig sabihin po, meron tayong power ngayon na sundin ang mga kautusan. Ang mga kautusan itinuturo sa atin kung ano ang daan na dapat nating lakaran. Itinuturo sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos pagdating sa atin. At ang gusto ko pong makita natin, ang isang tunay na mananampalataya. Kung ikumpara natin sa hindi mananampalataya na nagsisikap na sundin ang mga kautusan, makikita natin, tanging ang isang Kristiyano lamang ang tunay na makakasunod sa mga kautusan na acceptable sa Diyos. At ang isang katunayan na tunay ang ating pananampalataya, kailangan po masigasig tayo sa pagsunod sa mga kautusan. Merong dalawang mali at dito tayo magtatapos na kailangan nating iwasan. Una, ang magkaroon tayo ng devotion sa gospel na hiwalay po sa pagsunod sa mga kautusan. Ang ginagawa ng gospel, the moment na iligtas ng Holy Spirit ang isang taong makasalanan, the moment na bigyan siya ng katwiran, ang Holy Spirit magdudwell sa kanya, ang ginagawa ng gospel, ibinabalik tayo sa mga kautusan. Hindi pwede yung meron tayong devotion araw-araw, pero hindi naman tayo seryoso pagdating sa kabanalan, pagsunod sa mga kautusan. Alam niyo po, walang ibibigay na power sa atin ang ganong klaseng devotion. Walang ibibigay na joy. Ang reason kung bakit hindi mo na-enjoy ang iyong devotion, ang reason kung bakit parang kapag nagpipray ka, wala kang kausap, ang reason dahil sa kasalanan. Baka meron kang kasalanan na pilit mong tinatago at ayaw mong i-deal, ayaw mong iwanan. Hindi pwede yung puros devotion lang. Kailangan merong kaakibat na pagsunod. Maging seryoso tayo sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Pangalawang kailangan nating iwasan, at dito tayo magtatapos. Yung sumusunod tayo sa mga kautusan ng Panginoon na hiwalay naman sa ating devotion sa gospel. Ito ang tinatawag na legalism. At ito ang picture ng pagsunod ng maraming mga mananampalataya ngayon. Ito po ang gusto kong masilip natin. Ang mga kautusan, sinasabi lang sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Mahalin mo ang iyong kaaway. Yan ang sinasabi ng kautusan. Ang problema, kaya mo bang sundin yan? Paano ka magkakaroon ng kalakasan para sundin mo na kailangan mong mahalin ang iyong kaaway? Paano mo magagawa yan? Kapag binalikan mo ang gospel. Ako na isang kaaway ng Panginoon na dapat ang deserve ko ay impyerno, pero bakit ako minahal, tinanggap na banal ng Diyos? At kung naranasan ko ito sa Panginoon, sa pamamagitan ng aking Panginoong Yesus, magkakaroon ako ng power na mahalin ko ang aking kaaway. Patawarin mo ang mga nagkasala sa iyo. Di ba? Pero napakahirap magpatawad. Yan ang sinasabi ng kautusan. Palagi tayong nagpapatawad. Pero napakahirap magpatawad. Pero kung babalikan natin ang ginawa ng Panginoong Yesus sa cross, na dahil sa kanyang kamatayan, pinatawad tayo ng Diyos Ama sa lahat ng ating mga kasalanan, past, present, and future. Sino ako ngayon na isang pinatawad para hindi ko patawarin ang aking kapatid na nagkasala lang ng kaunti? Ako, pinatawad ako ng Diyos sa marami kong kasalanan at patuloy na pinapatawad. Nagkasala lang ng kaunti ang aking kapatid sa akin, hindi ko patatawarin? Ang ibig sabihin, hindi ko naintindihan ang pagpapatawad ng Diyos sa akin. So ang point lang, ang gospel ang nag-i-empower sa atin para sundin ang mga kautusan. At inseparable po ang dalawa.
The moment na paghiwalayin natin yan, pupunta tayo sa legalism at hindi magiging maganda ang epekto sa atin. Hindi yan mapoproduce ng holiness sa atin. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng kalinawan sa aming mga puso't kaisipan, Panginoon. Tulungan mo po kami dahil masyadong mahina ang aming spiritual life, Panginoon, dahil sa dami ng mga kasalanan na napapabayaan sa aming mga puso, na tuwing tumitingin kami sa iyong pag-ibig, sa iyong mercy, sa iyong grace, sa krus ng aming Panginoong Yesus. Bakit hindi kami na-excite, Panginoon? Bakit walang gratitude? Bakit walang joy? Tulungan mo po kami, Panginoon. At ito ang nagbibigay ng maraming problema, distortion sa aming mga buhay. Ang higit namin kailangan, Panginoon, sa tulong ng iyong Holy Spirit, ay maging totoo at maranasan namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong mercy, ang iyong grace na ipinakita sa krus ng aming Panginoong Yesus, na ito nagdulot ng kaligtasan sa amin. Kaya naman ito ang magdudulot ng gratitude, ng joy, ng excitement, ng kapayapaan sa aming mga puso, ng satisfaction sa aming mga kaluluwa, upang ang tanging ipagmayabang namin, Panginoon, hindi lamang sa salita, kundi sa aming mga buhay, sa aming mga gawa. Panginoon, ang ipinagyayabang namin ay ang krus ng aming Panginoong Yesus. At individually, Panginoon, dinadalangin namin ang iyong church na makita namin ang aming value, Panginoon, sa aming pakikipag-isa sa aming Panginoong Yesus. Upang maging visible ang unity, Panginoon. Magpapatuloy, Panginoon, ang marami naming pagkakaiba. Pero ang pinaka-importante at nagmamatter sa iyong harapan, Panginoon, na lahat kami ay naligtas sa pamamagitan lamang ng iyong biyaya. Kaya merong pag-ibig sa bawat isa. Merong unity sa iyong iglesia. Panginoon, ikaw lamang ang makapagbibigay nito sa amin. Maging gracious ka na i-grant mo po ito, Panginoon, na sa bawat isa sa amin ay i-magnify mo at gawin mong totoo, Panginoon, na sa iyong harapan nakikita mo kami, Panginoon, hindi nakabase sa aming kalagayan sa buhay, hindi nakabase sa aming performance, kundi nakabase sa aming pakikipag-isa sa aming Panginoong Yesus. Gawin mo po ito sa bawat isa sa amin at maging gracious ka, Panginoon, dahil ang nakasalalay dito ay ang iyong glory. At tulungan mo po kami, Panginoon, na makita sa amin bilang mga mananampalataya at bilang isang iglesia ang malalim na devotion namin, Panginoon, sa aming Panginoong Yesus at sa kaligtasang kanyang nakamit para sa amin. At ang devotion na ito, Panginoon, ay mag-translate sa pagiging seryoso namin, Panginoon, sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Maging masigasig kami, Panginoon, sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Dahil ayaw ka naming i-grieve, Panginoon. Ikaw na nagligtas sa amin. Ikaw na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak para iligtas mo kami sa aming mga kasalanan. Dahil alam namin, Panginoon, ang enjoyment namin sa iyo, Panginoon, ang karanasan namin sa iyong mga salita, nakadepende yan, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo. Gusto ka naming ma-enjoy, Panginoon. Gusto ka naming maranasan. At tulungan mo po kami, especially kami bilang isang iglesia, na sa tulong ng iyong Holy Spirit, magkaroon kami ng malalim na devotion sa iyong mga salita, sa aming Panginoong Yesus, at magbunga ng masigasig na pagsunod sa mga kautusan. At sa ganitong paraan ay binabago mo kami paunti-unti.
Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng power sa lahat ng aming ginagawa. Dahil ikaw ang gumagawa sa pamamagitan namin, sa pamamagitan ng aming pananampalataya. At sa aming pagsamba ngayong umaga, Panginoon, tulungan mo po kaming mag-celebrate. Magpasalamat sa victory na nakamit ng Panginoong Yesus sa krus para sa amin na makasalanan. At tulungan mo rin kami na mag-worship, Panginoon, na makita namin kung gaano kami kasama, kahina, at makita rin namin, Panginoon, kung gaano ka ka-gracious, ka-merciful, ka-loving sa amin. May exalt ang aming Panginoong Yesus at ang kaligtasan Kanyang nakamit. Magdulot ng edification, ng maturity, magdulot ng kaligtasan sa mga taong wala pa sa aming Panginoong Yesus. At mag-glorify ang iyong pangalan, especially sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Sa aming fellowship, Panginoon, ikaw ang kumilos sa bawat isa sa amin. Na ang presence ng bawat isa sa amin ay maging pagpapala sa bawat kapatiran, Panginoon. Tulungan mo po kaming maging intentional na hindi lang kami tumatanggap, kundi kami rin po ay nagbibigay. At ito ang disenyo mo sa iyong church. Merong give and take pagdating sa fellowship namin sa bawat isa. Kami ay naglilingkod at kami rin ay pinaglilingkuran, Panginoon. At ito ay kilos mo sa bawat isa sa amin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.